Sige na Aaron, mauna na ako ha. Maglilinis pa ako ng kwarto ng amo ko eh. Pagpapaalam ni Camila. Wait Camila. Pigil sa kanya ni Aaron. Napahinto si Camila sa paglalakad niya at nilingon ng binata. After your work, free ka ba mamayang 5 PM? Let's grab some snacks together. Alok nito sa kanya. Saglit pang napaisip si Camila. Wala naman siguradong masama kung papayag siya. As long as she get her work done before 5 PM, she's ready to go. Sige Aaron. Yun lang ang nasabi niya, saka naglakad na paalis. Kinahapunan ay dumating na si Aaron. Saan ba tayo pupunta? Tanong niya rito na makapasok siya sa loob. Saan ka pa ba hindi nakakapunta Camila? Nakangiti nitong sagot. Napaisip si Camila. Sa sobrang dami ay hindi niya matumbok kung saan ang una niyang gusto mapuntahan. Bahay at bar lang kasi ang lagi niyang destinasyon. Noong bata naman siya, palagi naman siya nakakulong sa bahay nila at inaalipin sa mga gawaing bahay. Ang tiya niya ay walang ibang ginawa kundi ang pagtrabahuin siya sa mura niyang edad. Mulat na si Camila sa lupit ng mundo dahil sa mismong tiya niya ay naranasan agad niya ito. Okay ka lang ba Camila? Tanong ni Aaron dahil biglang natahimik siya. Aaron, wala akong ideya eh. Hindi ko alam kung ano ang mga lugar dito. Hindi naman kasi ako gala eh. Bakit naman? Usisa niya. Nung bata kasi ako, sa bahay lang talaga ko eh. Doon lang ako sa bahay gumagawa ng mga gawain na inaatas sa akin ng tiyahan kong malupit. Araw-araw niya ako sinasaktan. Sa kaunting pagkakamali ko lang. Ni hindi ko nga naranasan na maglaro sa labas tulad ng ibang mga bata. Nakakulong na ako sa apat na sulok ng bahay ng Tia Alicia ko. Malungkot ang pagkakasabi nun ni Camila. Ramdam ni Aaron ng kalungkutan sa boses nito. Ayaw na sana niya magtanong pa pero naging interesado siya lalo na at makikilala niya ang buong pagkatao ni Camila. Hindi ko alam na ganyan pala pinagdaraanan mo. At least now that you're with Alfred, alam kong gumana ang buhay mo kahit papaano. Wala na magpapahirap na naranasan mo sa tiyahin mo. Ani Aaron na pilit pinapagaan ang loob ng dalaga. Oo nga Aaron, kahit papaano naman ay komportable ako doon. Yun nga lang, masungit rin talaga ang boss ko. Si Alfred? Naku, hindi na bago yun Camila. Sabay silang natawang dalawa. At saka, hindi mo pa nakikilala ang daddy niya. Mas suplado yun ng 10 beses. Mabuti nga itong si Alfred, namana pa ang konting kabaitan ng mami niya. Dugtong ni Aaron. Kinabahan bigla si Camila. Pinagdasal niya na sana ay hindi niya makasagupa at makilala ang ama ni Alfred. Baka kasi mapahiya siya rito. Saan ba tayo pupunta ngayon Aaron? Tanong na lamang ni Camila upang maiba na lang usapan. Gusto kong dumiretso tayo sa isang ice cream store. Doon mismo sa mall ng mga Montemayor. Tumango-tango si Camila. Naalala niya. Doon rin sila nagkakilala ni Aaron. Napangiti siya sa pag-alala nun. Unang kita niya palang rito ay magana agad ang loob niya sa binata. Talaga? Gusto ko yan. Pero wala pa akong sweldo eh. I mean, alam mo na, baka wala pa akong pambayad. Nakatungo niyang sagot. Natawa si Aaron sa naging reaksyon ni Camila. Ano ka ba? Ako naghiya sa'yo na lumabas kaya syempre, ako nang bahala sa'yo. Sagot na kita Camila. He said and winked at her. Lihim na napakiti ang dalaga. Makalipas ang maghapon ay sobrang saya ni Camila. Pakiramdam niya, it was the best day of her life. Thanks to Aaron. Paano ba yan? Dito ka na lang Camila. I had fun today. Kahit nasa ice cream shop lang tayo nakapunta. Ikaw kasi, ayaw mong umalis. Natatawang sabi ni Aaron. Nag-enjoy naman ako eh. Salamat ha. The best ka talaga. Anito, saka hindi niya napigilan
na mapayakap sa binata. Ikinugulat iyon ni Aaron pero napangiti pa rin naman siya. Sa kanya niyakap pabalik si Camila. Napabitaw si Camila sa yakap nang narinig na pag-ubo sa likuran niya. "Sino yun?" tanong niya kay Aaron. Nagkibit balikat si Aaron. "Anyway, I'll get going, Camila. Salamat ulit ha, I had fun." Iyon lang ang sinabi nito, saka kumaway-kaway na sa dalaga at saka umalis na. Saktong inakbang ni Camila ang kanyang mga paa sa loob ng gate ay lumabas si Alfred. Nanlalaki ang mga mata niya na makita ang itim na aura na nakapaligid sa binata. Nakapabulsa ito at nakatitig sa kanya ng isang blangkong titig. Walang reaksyon ang mga mata nito. Pero bakit siya natatakot? "Alfred? Hi!" bati ni Camila. Napilit pinapalakas ang loob. Hinigit siya ni Alfred papasok, saka isinandal nang biglaan sa gate nila. "Camila?" sigaw nito sa pagmumukha niya. Napapikit ang dalaga. "Ano ba, Alfred? Nasasaktan ako!" reklamo nito. Mahigpit ang pagkakahawak ni Alfred sa kanyang kamay. "Who gave you the permission to go out?" galit na sabi nito, saka mas lalong inilapit ang mukha kay Camila. "Bakit ka ba ganyan? Tapos na naman ang trabaho ko bago ako umalis." "Ganun-ganun na lang yun, Camila. Pinag-alala mo ako," sigaw nito sa kanyang pagmumukha. "Alfred, please. Kumalma ka nga. You have no idea how I worried I was. Tapos malalaman ko, nag-enjoy ka lang naman pala. Nag-enjoy ka samantalang ko rito? Alalang-alala ko sa'yo." Nasaktan si Camila. Nasaktan siya sa binitawang salita ni Alfred. Tama nga ito. May kasalanan rin siya. Hindi siya nagsabi na aalis siya. May punto rin ang galit na binata sa kanya. "Bakit, Alfred? Ano ba ako sa'yo? Personal maid mo lang naman ako at hindi mo na kailangang mag-alala sa akin. Kung ano man ang mangyari sa akin, kahit mamatay ako sa daan, mapera ka naman para makapaghanap agad ng babaeng papalit sa akin na maging personal maid mo." Malamig na sagot ni Camila. Napabitiw si Alfred sa paghawak sa kanya. Ang kaninang galit na ekspresyon ng mukha nito ay unti-unting nabura. Binitawan niya si Camila saka tumalikod rito. "Yeah, you are nothing but a personal maid. And later, 9 PM at my room. I am expecting you, Camila. Don't forget, or else..." Binalingan niya muli ang dalaga ng masamang tingin. Napatigil si Camila at saka kinabahan. "Ako mismo ang papasok sa kwarto mo." Pinagpawisan na malamig si Camila sa narinig niya. Pinagbabantaan ba siya nito? Sobrang bilis ang tibok ng puso niya ng mga oras na yun. Ano nang gagawin niya? Pupunta ba siya sa kwarto ni Alfred para sa service niya? Napapadosa man yata ang paggamit sa kanya ng binata. Pakiramdam niya ay ibang Alfred ang nakita niya ngayon lang. Hindi niya alam kung ano ang magiging mangyayari sa gabi nila mamaya, lalo pat galit ito. Magagalit pa rin kaya siya kay Camila kahit na ibigay muli nito ang pagkababae niya rito? Kung sa bagay, may bayad naman iyon. Pero hindi niya maatim na galit sa kanya si Alfred. Galit ito at alam niyang kasalanan niya. Ito ba ang parusa niya? Ganito ba magparusa ang isang Alfred Montemayor? 9:00 na at aligaga na si Camila. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Mahihiga, tatayo, maglalakad at babalik naman sa paghiga. Hindi siya mapakali. "Kinakaba naman ako, Alfred," ani niya sa sarili. Maya-maya pa ay dumagundong ang katok sa kanyang pintuan. Napatalon siya sa gulat. "Sino yan?" sigaw ni Camila. "It's me." Malamig na wika ng boses. Alam na alam agad ni Camila kung kaninong boses iyon.
Napatras siya agad. Bubuksan ko bang pinto? Hey! Sigaw ni Alfred. Nataranta si Camila na tinungo ang pintuan ng kwarto niya at agad pinagbuksan ng binata. Tumabad sa kanyang pagmumukha ang topless itong katawan. Bakat na bakat ang muscle at ang abs nito. Wala pang 9 PM Pagkukunwari ni Camila. Really? Tinulak siya ng binata papasok sa kwarto niya at napahiga sa kanyang kama. Alfred, sandali lang naman. Hindi pa natatapos si Camila sa sinasabi nang tanggalin ni Alfred ang suot niyang nighties. Oh my gosh! Sigaw nito. Hindi siya makapaniwala na tatanggalin agad ito ni Alfred. At isang gabi muli ang kanilang pinagsaluhan. Kinabukasan ay wala naman si Alfred sa kanyang tabi. Pakiramdam niya tuloy ay laruan lang siya na kailangan para mapaligaya ang binata. Kapag sawa na ito ay aayawan na siya. Unti-unting pumatak ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Marahan niya agad yung pinahid. She can't help but get emotional this time. I hate you, Alfred. Aniya sa hanginan. What? You hate me? Inuluwan ng kanyang pintuan si Alfred na may daladalang tray ng pagkain. Wait. What? Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Si Alfred, dinalhan siya ng breakfast? For real? Akala ko ba galit ito? Aasa ka na naman ba, Camila? Napatras ang dila ni Camila. Isang matalim na titig ang ibinigay niya kay Alfred bago niya iniwas ang kanyang tingin. Camila? Breakfast? Gusto mo? Alok sa kanya ni Alfred. Ayoko. Hindi ko kakainin yan. Pagsusuplada niya. Inaalok na naman kita. I didn't say I'll give it to you. Sagot ng binata. Inaasar niya si Camila. Umalis ka nga dito. Pagtataboy ni Camila sa kanya. Why? Kunot nung tanong ng binata, sabay subo ng bacon sa plato niya. Kusina ba tong kwarto ko? Bakit dito ka kumakain? Because after my breakfast will be my dessert. Tiningnan niya naman si Camila. Did you enjoy it, Camila? Nanlamig siya. Hindi niya alam kung panginsulto ba yun. Pero nakangisi si Alfred na tumingin sa kanya. Sa gulat niya ay tumulo ang luha sa kanyang mata. It caught her heart this time. Sapat na bang pagpapaligaya ko sa iyo kagabi? Para hindi ko sumama pa kay Aaron? Ha, Camila? Biglang naging kalmado ang boses nito. Pero patuloy lang ang pagagos ng luha ni Camila. Hindi naman siya umiikbi. Pinipigil niya iyon dahilan para manikip ang dibdib niya. Hindi pa nga niya maikilos sa mabuti ang katawan niya sa nangyari kagabi sa pagitan nila ni Alfred. I'm done with my breakfast. Saad niya, saka tumayo at hinubad ang t-shirt niya. Kinahaponan ng araw na yun ay pumunta siya sa kwarto ni Alfred. Mabuti at wala doon ang binata dahil maglililis lang naman si Camila ng binagyong kwarto ni Alfred. Grabe, mukhang dumoble ang lilinisin niya. Sinadya ba ni Alfred na mas lalo magkalat rito? May mga basag na bote. Iyon ang nagpakaba sa kanya. Ano ba naman ang ginawa ni Alfred dito? Matyaga niya yung winalis. But unfortunately, ay nasugatan siya. Hindi niya napansin ang matatalim na dulo ng basag na bote na dinampot niya at nagdugo iyon. Medyo may kalaliman kaya napatigil siya sa paglilinis. Nataranta siyang pumasok ng banyo ng binata para linisin ang sugat. Bukas ito kaya mabilis siya nakapasok. Sobrang gulat niya at halos lumuwa ang puso niya na makitang nandun sa loob si Alfred at nagsashower. Nanlalaki rin ang mata nito nang pumasok si Camila. What the fuck? You startled me. Sigaw ni Alfred. Hawak-hawak ang nagdudugong kamay ay nataranta si Camila. Sorry. Napatingin si Alfred sa kamay ng dalaga.
Napako ang tingin niya sa dugong tumutulo roon, kaya't nagtapi siya ng tuwalya, saka mabilis na hinawakan ang kamay ni Camila. Ano bang nangyari sa'yo? Nag-aalala ang tanong nito. Napaiyak si Camila sa sobrang hapdi noon. Hinugasan niyo ni Alfred. Marahan ang pagkakahawak niya sa kamay ng dalaga na para bang isa ito na babasagin na bagay. He gently washed her with water. Naiilang si Camila. Mabilis ang pagdibok ng puso niya dahil sa lapit ang mukha nila ni Alfred sa isa't isa. Napalunok siya habang pinagmamasdan ang mukha ni Alfred. Napakagwapo nito. Ang tangos ng ilong nito at makapal rin ang kilay. Lumabas ka muna. Kukunin ko lang first aid at gagamatin kita. Mautoridad na wika ni Alfred kaya maagap naman lumabas si Camila. Ang kaninang kamay na hawak-hawak niya ngayon ay puso naman. Humahango siya sa bilis ng tibok niyon. Concern na ba siya sa akin nun? Kunot nung tanong niya sa kanyang sarili. Umupo siya sa tabi ng kama ni Alfred habang hinihintay itong lumabas. Nakadamit na ang binata sa paglabas nito. Natulop ang tubig mula sa basa niyang buhok at lakas na makagwapo ng wetlock sa kanya. Ano ba ang ginawa mo? Tanong ni Alfred sa kanya. Lilinisin ko sana mga basag na bote sa kwarto mo. Sagot ni Camila. Nakaramdam naman ng guilt si Alfred. Sa galit kasi niya ay pinagbabasag niya ang bote ng alak sa kwarto niya. Hindi naman niya inaasahan na masasaktan si Camila. Ayaw niya masaktan ito lalo na kung dahil sa kanya. I'm sorry. Napakurap-kurap si Camila. Tama bang narinig ko? Si Alfred Montemayor? Nagsusuri sa mismong harapan niya? Ito ang paggamot yung sugat niya ay hindi pa rin makapaniwala eh. Nilagyan ni Alfred ng benda ang sugat na yun ni Camila. Maingat at dahan-dahan ito para hindi masaktan. But still, ouch! Ang sakit! Daing ni Camila. Hinipan iyon ni Alfred para maibisan ang sakit nito. Nakatitig lang sa kanya si Camila. Bakit napaka-gentleman nito ngayon? Ano bang kinain mo? Sana kainin mo yun araw-araw. Ani niya sa isipan. Anong nakain mo, Alfred? Bakit ka ganyan? Tanong ni Camila. Why? Malamig na sagot ni Alfred habang patuloy ang paghipa nito sa sugat niya. Sana kainin mo araw-araw. Ikaw. Pangasar nito. Mabilis na namula si Camila at nihampas ng mahina si Alfred. Kinabukasan ay dumiretso sa kwarto niya sa kanig ng lukbong ng kumot. Nilamig siya bigla at parang hindi niya kayang bumangon. Bandang 10:30 ay nakarinig siya ng mga paa. Saka bigla na lang sumara na malakas ang pinto ng kanyang kwarto. Someone got inside. Hindi niya na mamulat ng maayos ang kanyang mga mata. Ang bigat-bigat ng pakiramdam niya. Maigpit siya na payakap sa kanyang kumot habang nanginginig. Camila? Singhalagad ni Alfred. Sinikap ni Camila tingnan ito pero nanghihina talaga siya. Bakit parang galit ka na naman, Alfred? What have you done to my desk? Ang ayaw ko sa lahat, yung pinapakilaman ng mga gamit ko sa workplace ko. Galit na galit ito. Maras niyang hinigit si Camila sa mga kamay nito. Hindi pa rin makapagsalita si Camila. Nahihirapan siya na ibuka man lang kanyang bibig. Pakiramdam ng dalaga ay mapuputol na yun dahil sa sakit ng katawan niya. Pero ang galit ni Alfred ay agad na palitan ng pag-alala nang makita niya si Camila. Camila? Bakit parang ang putla mo? May sakit ka ba? Napamura siyang bigla at binitawan ng marahas ang kamay ni Camila. Saka hinawakan ang noo at leg nito para tingnan kung mainit. Hindi nga siya nagkakamali dahil nag-aapoy sa lagnat si Camila. Dem! Bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Isa namang mura ang lumabas sa bibig niya. I'm sorry, Camila. Nahaplos ang kabuturan ng puso ni Camila sa narinig niya.
Kahit masungit at mara si Alfred sa kanya, kaunting lumani lang ng boses nito ay pakiramdam niya ay bibigay agad ang buo niyang pagkatao. Na-confuse naman ang dalaga. Ano nga ba talaga siya para kay Alfred? May halaga ba siya? Higit sa pagiging personal maid niya? Nangihinang imiluwat ni Camila ang kanyang mga mata. Nang marinig niya na nagbumura si Alfred, may kausap ito sa telepono. Hindi niya pagilang makinig habang hindi pinapahalata nagising na siya. Inaaboy pa rin siya ng lagnat at hanggang ngayon ay sobrang sama ng pakiramdam niya. How many times do I have to tell you that I can't go today? Cancel the meeting. I don't care about that fucking investor. The hell? Nanggagaliiti na sagot sa tawag. Mukhang kausap nito ang sekretary niya. Bakit naman hindi lang niya suputin ang kanyang ka-meeting? Nag-aalala ba siya sa akin? Iyon ang iniisip na Camila na agad niyang binura sa isipan niya. Sa pagkakaalam niya ay galit pa sa kanya si Alfred, kaya malabo naman na hindi niya ito iwan dahil nag-aalala siya sa dalaga. Pinilit niya magsalita kahit nanginginig ang boses ito. Sir Alfred? Okay na po ako, sir. Umalis ka na. Ginalo ni Alfred ang panga niya na tila naubusan ng pasensya. Just stop talking, Camila. Ano ba? Suway niya rito. Halos maupo si Camila sa kinahiga niya. Hindi mo naman kailangang magstay dito. You can go, Alfred. Ano naman sa'yo kung may sakit ako, hindi ba? Katulong mo lang naman ako. Hindi naman babaliktad ang katotohanan kahit may sakit pa ako. Kailangan kitang pagsilbihan, Alfred. Shut up, Camila. How can you serve me if you're sick? Manahimik ka na lang at magpagaling ka. Pangaral ni Alfred sa kanya. Hindi ako gagaling kapag lagi kang nasigaw. May takot na si Camila na magsalita, but she's forcing herself to. Kahit na ganito si Alfred, ay hindi siya nawawalan ng pag-asa na may malabot itong puso. Tumayo si Alfred, saka tumigil sa tapat niya. Magpagaling ka, Camila. Nagpaluto na ako sa kanila ng soup. Maya-maya pa, ay bumalik si Alfred na may dalang tray ng soup. Akala ko ba, ibang maid ang magdadala noon? Why did he carry it himself? Tanong ni Camila sa sarili. Nagulat siya dahil kanina ay business attire ang suit niya, pero ngayon ay nakasuot lang siya ng isang plate white t-shirt. Kumain ka na muna. Malumanin na pagkakasabi nito. Bumuntong hininga si Camila sa kakaunting gumalaw. Tumayo ka muna, Camila. Utos ni Alfred sa kanya. Mabigat man ang katawan ay pinilit niyang bumangon pero hindi na talaga siya nang higaan kaya napahiga siya ulit. Okay ka lang ba, Camila? Nag-aalala ng tanong ni Alfred. Nakita ni Camila ang pag-alala sa mga mata nito. Bakit mo ba ako ginugulo, Alfred? Why do you keep on confusing me? I'm confused. Ano ka ba talaga? Ano ba talagang totoong ikaw? Hindi ko na alam. Naguguluhan na ako. Mariing napapikit si Camila. Okay lang ako, Alfred. Hindi mo naman kailangang mag-alala sa akin ha. Nangihina niyang sagot sa binata. Inalayan siya ni Alfred na sumandal sa headboard ng kama para naman magkalaman ang kanyang sikmura. Muli naging malamig ang mga mata nito. Kinuha niya ang tray na may bowl ng soup. Saka sumandok doon gamit ang kutsara. Hinipan niya muna iyon saka isinubo kay Camila. Totoo ba ito? Totoo bang sinusubuan ako ng isang bilyonaryo? Hindi makapaniwala si Camila sa ginagawa sa kanya ni Alfred. Iniwas si Camila ang tingin niya na parang nagpapakipot pa. Pwede mo namang ibigay ito sa ibang maid sa baba. Saka, kaya kong kumain mag-isa, Alfred. Anito sa binata. Pwede bang tumahimik ka na lang, Camila? Just this time. Kapag hindi ka pa tumigil, halikan talaga kita. Pagbabanta pa nito. Namula ang pisngi ni Camila sa sinabi nito. Saglit pa siyang natigilan
pero hindi siya natinag. Sige, gawin mo na mahawang ka ng lagnat ko. Nagulat si Camila nang bigla siyang hinalikan ni Alfred. Bago pa man niya matapos na sasabihin, ay mabilis siyang hinalikan nito. Hey! Namamao sa suwan niya rito. I told you, Camila, don't talk. Gain back your energy. Ubusin mo to, Camila, para pagpawisan ka. Good girl, behave ka na ngayon. I bet you are afraid. Ngumisi si Alfred, saka muli sumundok ng soup para isubo kay Camila. Marahal lang ang bawat pagbukas ng bibig ng dalaga. Lakihan mo naman ang buka ng bibig mo, Camila. Oo na, lalakihan na. Mahinang tumawa si Alfred. Did you just laugh? Hindi makapaniwala ang tanong ni Camila. Bigla tuloy binawi ni Alfred ang mga ngiti niya. I did not. Sabi niya na hindi tumatawa. Ngumiti ka eh. Ngumiti siya. Ngiti ka pa. Mukhang mas gagaling ako sa ngiti mo eh. Parang batang ngumiti si Camila. Her smile is really pure. Hindi sabi. Kumain ka na nang maubos mo to. Paglilis ni Alfred ang usapan. Nagkibit-balikat na lamang si Camila habang nakangiti sa kanya. Basta ang importante ay nakita mismo ng dalawang mga mata niya nang umiti si Alfred. Para na rin nanumbalik ang lakas niya. Parang na-energize ang buong katawan niya. Habang patuloy siyang sinusubuan ni Alfred ay nakangiti lang siya kaya nirita ang binata. Stop smiling. You look like an idiot. Napapaut si Camila. Hindi ako nakapag-aral, pero alam kong ibig sabihin ng idiot ha. Ang sama mo namang magsalita. Stop smiling, okay? You're freaking me out. Freaking you out? Bakit? Pag-usisa ni Camila. Because you look very pale. Mukha kang multong nakangiti. Ngumisi si Camila at nakaisip masar. Uy, ikaw ha? Huwag mong sabihin na takot ka sa multo. Ang isang Alfred Montemayor, takot sa multo? Bigla tuloy nakalimutan ni Camila na may sakit siya. Kahit masama ang pakiramdam niya, ay wala nakapigil sa bunganga niya. Para siyang sinaniban ng lakas bigla. Unti-unti rin naman siya na pinagpapawisan. I'm not afraid of ghosts. Pagdidian ni Alfred. Matapos siya mapakain ng binata, ay matutulog na siya nang biglang nagring ang cellphone niya. Pinilit niyang tumayo para damputin iyon dahil nasa bedside table niya, pero bago pa man niya nadadampot ay pumasok na agad si Alfred. Nagulat si Camila nang si Alfred mismo ang dumampot ng kanyang cellphone. Teka, ako nang sasagot. Ani Camila sa kanya. Kumunot agad ang noo ni Alfred na makita kung sino yun. Walang iba kundi si Aaron. Siya naman palagi. Hello, Camila? Ani Aaron sa kabilang linya. Bro, it's me. Stop calling Camila. He's sick now. Halos malaglag ang panga ni Camila sa sinigot ni Alfred. Did you just hang up on Aaron? Ang sama. Hindi man lang hinintay na sumagot ito. Alfred? Bakit mo naman pinagpatay ng tawag si Aaron? Why are you two calling each other? Kailan pa siya nagkaroon ng number mo, Camila? Tiimbag ang natanong nito. Hindi ko alam. Bigla na lang siya tumawag sa akin. Hindi ko man binibigay sa kanyang number ko ah. Don't tell me. Siya rin ang tumawag sa iyo kahapon. Kaya na po ito ang ginagawa natin? Galit na tanong niya. Siya nga, Alfred. Halos mahulog ang puso ni Camila na malakas ay binato ni Alfred sa sahig ang cellphone niya. Ano ba? Sigaw niya. Camila, stop having connection with anyone except me. Not even with my best friend. At lalong wag sa kanya. Sigaw nito sa kanyang pagmumukha habang hawak-hawak ng mariin ang kanyang kamay. Hindi siya makapaniwala sa inaasa ng binata. Pakiramdam niya ay nagsiselos na ito.